Araling Panlipunan for Term 1, Week 6. Heograpiyang Pantao, Populasyon, Indigenous People o Etnolinguistikong Pangkat. Matatag Curriculum, Bansang Makabata, Batang Makabansa with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa Heograpiyang Pantao, Populasyon, Indigenous People o Etnolinguistikong Pangkat. Mga layunin. Unang araw. Maikling balik-aral. Picture-picture. Suriin ang larawan at sabihin kung anong anyong lupa o tubig ang mga ito. Para sa unang katanungan, ano-anong mga anyong lupa at tubig ang ipinapakita sa larawan? Ang mga anyong lupa na ipinakita ay bundok at burol, samantalang ang mga anyong tubig ay talon at dagat. Pangalawa, may bulkan ba sa mga larawan? Kung oo, ano-ano ang mga hakbang na dapat gawin kung ikaw ay nakatira malapit sa paanan ng isang aktibong bulkan? Opo, may larawan ng bulkan. Kung nakatira malapit sa paanan ng bulkan, dapat maging handa sa emergency. Alamin ang evacuation routes, mag-stock ng pagkain at tubig, at makinig sa mga babala mula sa lokal na pamahalaan. Opo, may talon at dagat. Upang mapangalagaan ang mga ito, hindi dapat itapon ang basura sa tubig. Iwasan ang polusyon at sumunod sa mga batas na pangangalaga sa kalikasan. Ikalawang araw. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. P-pop Innovation. Suriin ang larawan. Puna ng tamang titik ang bawat patlang upang mabuo ang konsepto. Sagutan ang mga pamprosesong tanong. Para sa unang bilang, ano ang tamang sagot? Magaling! Populasyon. Mga gabay na tanong. Una, ano ang mahihinuha mo sa larawan? Makikita sa larawan ang napakaraming tao na nagsisiksikan sa isang lugar. Ipinapakita nito na mataas o dumarami ang bilang ng mga tao sa isang lugar o bansa. Pangalawa, ano ang nabuong salita? Ang nabuong salita ay populasyon. Pangatlo, bakit mahalaga ang nabuong salita sa pag-unlad ng bansa? Mahalaga ang populasyon dahil ang mga tao ang bumubuo sa lakas paggawa ng bansa. Sila ang nagtatrabaho, lumilikha ng produkto at serbisyo at tumutulong sa pag-unlad ng ekonomiya. Kung maayos ang pamamahala sa populasyon, mas uunlad ang bansa.
Pangalawa, sino ang bumubuo sa populasyon ng isang bansa? Ang populasyon ay binubuo ng lahat ng taong naninirahan sa isang bansa, mga mamamayan, bata, kabataan at matatanda. Concept cluster. Paano to? Punan ang concept cluster ng mga salita na may kaugnayan sa populasyon. Magaling! Una, migrasyon. Pangalawa, komunidad. Pangatlo, dami ng tao. Pang-apat, kapanganakan. Tapusin ang pangungusap. Ang populasyon ay tumutukoy sa kabuuang bilang ng mga tao na naninirahan sa isang lugar o rehiyon sa isang tiyak na panahon, kasama ang iba't ibang aspeto tulad ng edad, kasarian, hanap buhay, edukasyon at katayuan sa lipunan na nakakaapekto sa pamumuhay at pagunlad ng komunidad. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Flowchart analysis. Paano to? Suriin ang flowchart at sagutin ang pamprosesong tanong. Basahin mo! Kasunod, sagutin ang pamprosesong tanong. Una, kasama ka ba sa bilang na inilahad tungkol sa populasyon ng Pilipinas? Opo, kasama ako sa bilang ng populasyon ng Pilipinas dahil ako ay isang mamamayan at naninirahan sa bansa. Sa iyong palagay, bakit patuloy na lumalaki ang populasyon ng ating bansa? Patuloy na lumalaki ang populasyon ng Pilipinas dahil maraming dahilan tulad ng mataas na bilang ng ipinapanganak, mas mahabang buhay ng tao dahil sa mas maayos na kalusugan, at patuloy na pagdami ng pamilya. Maaari rin itong maapektuhan ng migrasyon at kultura na nagpo-promote ng malaking pamilya. Ikatlong araw. Pagproseso ng pag-unawa. Word puzzle. Paano to? Ayusin ang ginulong salita upang mabuo ang kaisipan. Gamitin gabay ang deskripsyon sa bawat salita. Una, sila ang bumubuo ng populasyon, ang pinakamahalagang elemento ng estado. Tama. Tao. Pangalawa, katutubong mamamayan ng Pilipinas, mga pangkat etniko. Magaling. Indigenous people. Pangatlo, pangkat ng mga tao sa isang bansa
na may magkakaparehong kultura at paniniwala. Napakahusay! Etno-linguistiko. Pinatnubay ang pagsasanay. Photo gallery. Panuto. Tukuyin ang mga nasa larawan. Kumpletuhin ang chart sa pamamagitan ng pagtukoy kung anong pangkat etno-linguistiko ang nasa larawan. Gamiting gabay ang simula na titik sa kahon upang matukoy ang sagot. Para sa unang bilang, ito ay Pangasinense. Pangalawa, ito ay Ilocano. Pangatlo, ang tamang sagot ay Tagalog. Pang-apat, sila ay mga Kapampangan. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, batay sa mga larawan, sino-sino ang mga etno-linguistikong pangkat sa Pilipinas? Pangalawa, matutukoy mo ba sa mapa ng Pilipinas kung saan sila matatagpuan? Pabaong pagkatuto. Match tayo. Suriin ang chart sa ibaba. Itapat ang hanay A na tinutukoy sa hanay B. Para sa unang bilang, kilala rin sa pangalang tagabili na naninirahan sa baybayin ng Cotabato. Pagsasaka sa kagubatan ang kanilang ikinabubuhay. A. Tagbanwa. B. Tiboli. C. Manobo. D. Bajau. E. Ilocano. F. Maranao. Ito ay C. Manobo. Pangalawa, makikita sa liblib na bahagi ng Palawan. Nagsasaka sila ng palay, mais, gulay at mga halamang ugat. Ang tamang sagot ay A. Tagbanwa. Pangatlo, kabilang sa pangkat Muslim na nabubuhay sa pamamagitan ng pagsasaka, pangingisda at paggawa ng mga kagamitang yari sa tanso o pilak at paghahabi. Ito ay F. Maranao. Pang-apat, naninirahan sa tabi ng ilog ng Agusan. Mahilig silang magsuot ng mga damit na matingkad ang kulay at paglalagay ng tattoo sa katawan. Ito ay B. Tiboli. Panglima, naninirahan sa mga bangkang naglalayag sa dagat ng Sulu. Sila ay nabubuhay sa pamamagitan ng pangingisda. Ito ay D. Bajau. Pagsusulit. Paano to? Ilarawan ang heograpiyang pantao ng Pilipinas batay sa populasyon at indigenous people at etnolinguistikong pangkat. Gumawa ng sanaysay ukol sa tema sa ibaba.
Nagawa niyo ba ito? Mahusay kung ganon! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa Heograpiyang pantao, ang populasyon, indigenous people, o etnolinguistikong pangkat. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan, pindutin ang like, share, at subscribe.